Breaking news po ito mga kababayan. Nako po, merong revelation si Kapitan Dado. Nako, eto na. Makinig po kayo mga kababayan. Meron po siyang matinding revelasyon dito. Ano kaya ito? Kapitan Dado na isang dating Scout Ranger na matapang. Eto na po siya mga kababayan. Meron siyang revelation talaga. Nakakatakot po ito. Pakinggan, balita lang po ito. Tungkol po ito sa darating na malawakang rally na lilindol sa Pilipinas. Kung tutusin niya mas peaceful pa nga yun dito sa mga rally na nakaraan pagka nagkakagulo di ba? May namatay na nga Nagkakapukpuka, pagka nagdeklara Mindanao tsaka Visayas na mga PI kayo, iwalay na kami. Wala, anong gagawin nyo? Wala na. Padadala niya yung world-class army. Para lumaban ng 20 to 30 days world-class army. Para lalaban sa mga paghiwalay ng Mindanao at ng Visayas. They have every right to want to separate from Republic of the Philippines because for so long a time yung Republic of the Philippines pinabayaan lang yung mga tao. Kaya right nila yon to determine their own chart their own destiny. Nasa kanila yon. Hanggat maaari gusto natin buo tayo no? Huwag kayong malilikot. Quiet. So, yun yung natin yung lumabas na sa marami nagalit doon sa lumabas na Intel info ni Barbero, ni Kwentong Barbero, no? May magpapel ng ng mga kaso laban doon sa na pinanggalingan noon, yung original na pinanggalingan noon. Kasi unverified at hindi naglalabas ng ganong intel, ang Intel people, hindi naglalabas ng ganon. Kaya paninirang puro yung ginawa Kaya yung iba doon, magpapel ng kaso. Kung may pera lang ako, file akong kaso File lang ko ng kaso yan putragis yan. Ngayon, kung umikot ng gulong, katayin ko na lang yan pagka umikot ng gulong. Hindi ako kakatayin yan. Sinabihan ko nga pala yung mga tao ko. Sir, balato nyo na sa akin. Balato nyo na sa akin. Tirahin na namin. Galit na galit yung mga kasama ko. Kasi sobrang panggagago paninira yung ginawa Dadamay ako. Anong planning? Wala nga ako doon sa pagplano niya. Tsaka paano mo didiktahan yung yung INC, tsaka yung mga pare, Diyos me, mga pastor. Paano didiktahan yung mga yun? May sarili silang lakad, may sarili silang rally. Nagkasabay-sabay yung gusto nilang rally. No? 16, 17, 18. Baka 15 meron na yan Mga 15. Ngayon, kung by the numbers, tignan ninyo. INC, excuse me, INC dati, noong January 13, inabot yan ng mga 1.8 M, ganon. Safety na yon o 2 plus something M. So given yung at that time, sabi ko nga in the previous vlogs na wala pang ganong galit. Noon ang gusto pa nila, magbuo yung unity. Marcos, Sara, mag-usap kayo, magkabati na kayo. Ayusin niyo yung gobyerno. Pero ngayon alam naman natin, hindi na magkakabati yung dalawa Siniraan pa nga na sila. Tapos yung, magbabati yung dalawa matapos yung tatay, pinakidnap doon, pinadala sa ICC. Hindi na pwede. Gago ka talaga, Marcos Matapos mong gamitin yung pangalan, tinapon mo yung tiwala, tinapon. Walang nga ka talaga. Ngayon kung may galit na yung tao dahil sa lumitaw na nakawan, unprecedented yan, first time in our history, the worst in our history, yung nakawan na yan. And thanks to your pinsan na si Tambaluslos Buhay, ang pinakamalaki, si Longlong. Lulong. Dahil sa kinukonsiti mo yun, at saka yung ibang mga congressman, babagsak ka. Matatanggal ka sa pwesto. Matter of time. Sana, itong dadating na rally na, Sana.
Matanggal na ang bangag. Ay, nako, saya ko lang. Magka natanggal ka dyan, animal ka. Tapos nun, ipaparada ka sa ano, no? Sa luneta. Naku. No. Ay, lagay ka sa container van, padala ka namin ng China. No. Galit na galit kayo sa China eh. Gigirahin niyo yung China, ha? Hindi, dapat yan, hair follicle drug test. Mga... Nay, chicken McDo tayo. So yan mga kababayan, ang mga pasabog ni General Pokis. General Pokis tuloy ni Kapitan Dado. Matindi ang mga revelasyon na ito mga kababayan ko. Ano kaya ang mangyayari sa darating na rally mga kababayan? So matindi po ito mga kababayan ko. Kaya makinig lang po tayo, balita lang po ito. Mga ano, kung mag-iikot ang gulong at nabihag yan si Marcos, automatic yan, hair follicle drug test. Number 1, sa listahan, hair follicle drug test. We have to show that he is a drug addict or not. Malaking bagay yung mapakita, mapatunayan natin kung ano ba talaga. Bangag ba talaga yan o hindi? Okay? Kasi kung hindi yan bangag, ang issue na lang natatayo is yung incompetence niya o kaya yung kanyang lack of empathy sa mga taong bayan o yung kanyang kapabayaan, yung corruption. Pero sobrang laki ng issue kasi pagkabangag ka eh. You cannot be a leader of a 120 million Filipinos kung bangag ka. Hindi pwede yun. That's why number 1 yun na hair follicle drug test. Kumikot ang gulong. So balik ako. Ang iglesia, 1 point something million. Easily, gawin na lang 1 million na lang ang iglesia. And then all the other church groups, plus the other groups, another 1 million. So what you have is about 2 million coming out. Organized yan. Mga tao. Organized. Flock. No? Simbahan. No? Yan yung tipong lalabas kasi galit sila sa ano. Now, if nag-ano sila na magdasal at mag-prayer rally. Ang kakalabasan niyan ay si Marcos pa rin na nakaupo. Di ba? 15, 16, 17, 18. 2 milyon sa kalsada. Buong Metro Manila. Kasi Luneta, tapos doon sa may Liwasan, tapos doon sa EDSA yata, sa monument, ano? So, damay mo ni EDSA Shrine and all the other groups, pati estudyante, lahat. So, all converging. And then, hindi ko alam yung plano no? Hindi ko alam yung plano kung after what, anong gagawin nila. Pero yung sinasabi na nung Intel na bag on the go, sabi sa akin kanina, ng aking mga kasama, in-explain pala ni Metran, yung bag on the go. O de, alam pala nila yung bag on the go. Yung pala yung plano nila. Talagang, in-explain pa niya sa vlog niya. Panoorin niyo yung vlog niya. Like, share, subscribe. In-explain pala niya So, ibig sabihin, kinukumpirma niya na may plano ngang bag on the go. Ba't kasi nagbablog ng ganun? Pero mali yung title nyo. So, sa akin, buti na lang, hindi nyo ako sinasama dyan sa mga meeting na yan. Kasi, ayoko ng ganong title, bag on the go. Obvious Nagagalaw kayo From your staging area, from your PRP, pre-rally points, saan kayo magko-converge? Siyempre, kung ako yung kalaban nyo, isipin ko, pumunta na. Kahit tanga ako Kunyari, tanga si Bangag, tanga. Saan kaya yung pupunta? No? Bag on the go. Any suggestions?
Oh, National Security Advisor, what is your suggestion? Saan pupunta yung mga yan? Gibo, sa tingin mo, saan po? Browner, saan pupunta yan? Bagong Dago, kikilos, mukhang kikilos, di ba? So, yan yung mga balita, mga kababayan. Naku po. Syempre, sa kapatiran naman, wala namang isisigaw na destabilization, mga kababayan. Hanggang ano lang po ito, panawagan na transparency and accountability lang po ito. Syempre, itong grupo nila, Kapitan Dado, ang gusto po nila, talagang sumigaw po ng mga BBM resign, Marcos bangag, galit na galit po sila mga kababayan, pero hindi natin sila masisi dahil masamang loob nila. So, yan po ang kalagayan po at situation na update po ng mga magaganap po sa rally. Sabi ko nga sa inyo, pag sa kapatiran, peaceful po yan, mga kababayan. Pero ang mangyayari naman kasi, hindi naman, halimbawa yung lugar na Quirino, INC, pupunta ang JIL, hindi ganon. Kumbaga, iba-ibang lugar po yan. Di natin alam, mga kababayan, kung talagang magsasanib yan ha. Pero alam ko ang kapatiran, solid po yan. Yung 1.8, baka madoble po yan, mga kababayan. Yan po ang magaganap. So, sila Kapitan Dado, iba po ang kanilang ano dito, mga kababayan, ang layunin. Di ba sabi niya, manggulo sila. Wag naman sana. Para hindi magkagulo. Sana tahimik lang po ang rally. Siyempre, ang isigaw lang po natin, yung transparency ng accountability. Manugot yung mga dapat managot dito. Pero sana, iligtas po tayo ng Panginoong Diyos na wag magkagulo. Kasi yung iba-ibang mga grupo na ito ay talagang ibang layunin nila, mga kababayan. Sila yan. Pero syempre, sasama tayo sa kapatiran. Diyan po tayo mananatili. Alam natin na secure dyan at bantay sarado po yan. Syempre, pag nandiyan ka, sasama ka, sumunod ka sa mga patakaran ng kapatiran. Bawal manggulo, bawal magsigaw-sigaw ng laban sa gobyerno. Kailangan transparency and accountability lang. Yun lamang po, mga kababayan. So, ano pong masasabi nyo po dito kay Kapitan Dado? Ano pong reaction nyo, mga kababayan? Talagang sama-sama na ito. Galit na kasi ang taong bayan kahit sino, mga kababayan. Pero tayo, doon pa rin tayo sa katwiran at kabanalan na kailangan isigaw lang natin yung nararapat. Yung hindi labag sa batas, mga kababayan. Sundin po natin yun. Accountability and transparency. Managot ang dapat managot. Okay po, mga kababayan? Kayo naman po ang aking tatanungin, mga kababayan ko, abroad, OFW, mga kapatiran, kumusta po kayo? Ready na po kayo sa November 16 to 18? Kanya-kanyang baon po tayo. Yung mga walang sasakyan, pumunta lamang po kayo sa mga kapilya. Meron pong nakahandang mga bus. Di ko lang alam kung ilang bus po ang bawat lokal. Yun pong sabi. Pero yung mga may mga sasakyan, doon kayo para hindi magsiksikan doon. Kanya-kanyang baon. Kanya-kanyang mga first aid kit, mga panghilog, gamot, tubig. Yan po, mga cellphone, contact, para hindi mawala kasi maraming tao dyan. So sana po, iligtas po tayo ng Panginoong Diyos na pumunta para makiisa sa panawagan ng kapatiran ng pamamahala na isigaw ang nararapat, transparency and accountability, mga kababayan ko. Salamat po. Ako si The Wonders Philippines. Isang like, isang share po at isang subscribe. Salamat.